pagiging saksi. Naka-hospital arrest ang driver na naka-hit and run ng isang negosyante sa Cebu City. Patay ang 23 anyos na negosyante sa disgrasya. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV ito, kita ang pagtilapo ng isang lalaki matapos siyang masapul ng isang SUV habang naglalakad sa sidewalk sa Maria Luisa Road sa Cebu City noong linggo ng gabi. Naing kalit og buto diya sir, tapos naing gawas nga sakyanan, kusugin dagan, wala mihunong din. Pagtanaw na ko diya sir, naay tao nga natumba, o tong giduol na ko. Tanaw na ko sir, mamantong tao nga nabanggaan. Sa isang iglap, nagtapos ang buhay ng 23 anyos na negosyanteng kinilalang si Kingston Ralph Ko Cheng. Tumakas pa raw ang suspect, pero naaksidente siya. Naka-hospital arrest ngayon ang 21 anyos na driver. Pero bago pa pala ang hit and run, nasangkot na sa isa pang insidente ang suspect. Isang kotse na nakaparada lang sa gilid ng kalsada ang binangga ng SUV na minamaneho noon ng suspect. Tinakasan niya raw ito hanggang sa mabangga naman niya ang biktima na kasama noon ng isang kaibigan. Napuno ng bulaklak ang lugar ng pinangyarihan bilang pag-alala sa biktima. Ayon sa mga saksi, lasing ang suspect nang mangyari ang insidente. Pero nagnegatibo siya sa liquor test sa ospital na isinagawa 12 oras makalipas ang insidente. Pag-amin ng lokal na pamahalaan, hindi raw nakapagsagawa ng breathalyzer test sa driver nung arestuhin ito dahil wala raw silang ganitong kagamitan. Dinhi sa tibuok Cebu, atong naibawaan, wala di ay equipment nga ni anak. Okay? Now, the best thing that we could do right now, being lessons learned, we need to have that. Nagpaabot ng pakikiramay si Mayor Archival sa pamilya at mahal sa buhay ng biktima. Inatasan niya ang pulisya na magsagawa ng masusing investigasyon at panagutin ang may sala. Nagpaabot din ng pakikiramay sa pamilya ng biktima ang Cebu Chamber of Commerce and Industry. Hiling nila sa pamahalaan at concerned agencies na masolusyonan ang matagal na problema sa road safety policy, enforcement at infrastructure. Kasong reckless imprudence resulting in homicide ang isinampa laban sa suspect. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, base sa paunang ulat ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, hindi nakapagpresenta ng driver's license at dokumento ng kaukulang rehistro ng sasakyan na kanyang gamit nang siya'y mahuli. Naglabas na ng show cause order ang LTO Region 7 sa may-ari at driver ng sangkot na SUV at pinahaharap sila sa pagdinig. Suspindido naman ng 90 araw ang lisensya ng driver. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago sa saksi, may panibagong warrant of arrest laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 5 iba pa. Inilabas ito ng Branch 29 ng San Pablo Regional Trial Court sa Laguna para sa kasong kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng mga nawawalang sa bungero. Wala pang pahayag sa ngayon ang company Atong Ang sa bagong inilabas na warrant of arrest. At sinisikap ding makuha ng GMA Integrated News ang pahayag ng iba pang pinaaresto. Arestado isang cellphone repairman matapos umanong ikalat ang pribadong video na nakuha mula sa cellphone ng kanyang customer. Saksi, si June Veneracion. Isang cellphone repairman ang pakay ng mga pulis nang katukin nila ang bahay na ito sa Habonga, Agusan del Norte. Sa bisa ng cyber warrant mula sa korte, nakita sa cellphone ng repairman ang mga pribadong video ng kanyang customer. Pinagawa lang daw ng 15 anyos na lalaking customer ang kanyang cellphone sa suspect. Pero pinagkainteresan daw pati laman ito. Bago niya ito sinauli, ito ay kinalikot niya muna. Nang sinauli niya, after several days, kumalat na sa barangay, sa pamilya at sa school yung video ng biktima. Sa pamamagitan umano ng anonymous account ng suspect, ipinakalat ang mga video sa isang group page. Kasama sa pribadong video ng customer ang kanyang 17 anyos na girlfriend na siyang nag-report sa anti-cybercrime group ng PNP, kaya nagsagawa ng operasyon. Baka meron siyang hidden agenda
na ipakalat yung video na ito. Ito ay nagdulot ng matinding kahihiyan o pangamba, stress sa ating mga kabataan. Nakakulong na ang suspect at nasampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Wala pa siyang pahayag. Kasama sa mga tinukoy na prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-amyenda sa kasalukuyang batas na nagpoprotekta sa mga bata mula sa pagsasamantala at pang-aabuso online. Sa Senado, inihain ng Senate Bill number 1819 na layong palakasin ang batas para sabayan ang lalong pag-unlad ng teknolohiya. Nag-iba na ang panahon. Dumating ang AI at deepfake. Naging madali ang pagpapadala ng pera in real time through various e-wallets. We finally criminalize sexual extortion clearly and explicitly. Hindi na lamang ito nakapaloob sa other acts of abuse. It is a punishable offense. Palalakasin din daw ang pakikipagtulungan sa pribadong sektor at sa international community at bubuo ng Philippine Child Sex Offenders Registry. Hindi lamang ito para sa investigasyon at prosekusyon. Gagamitin ito para sa prevention, para sa clearance at certification ng mga nagtatrabaho sa child-serving institutions, para sa proteksyon bago pa mangyari ang krimen. Nakahain din ang mga kahawig na panukala sa Kamara. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Nasunugan ng mahigit 100 pamilya sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong. Ilang alagang aso't pusa ang namatay sa insidente. Saksi si EJ Gomez. Naglalagablab na apoy ang gumising sa mga residente ng Block 34 sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City kaninang pasado alas 4 ng madaling araw. Mabilis kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay. 39 na truck ng bumbero ang rumisponde. Kanya-kanyang likas ang mga residente. Ang ilan nakayapak pa. Mangilan-ngilan lamang ang nakapagsalba ng kanilang mga gamit. Sa kapitbahay po namin nagsimula yung sunog kasi marami pong karton na nakatambak. Mausok na po. Tapos gumano na po yung apoy. Wala na po kaming naisalba kahit ano. Masakit po kasi yung mga gamit ng anak ko galing sa school na kailangan po niya. Hindi po namin naisalba. Nung nagising kami, ano na talaga, sunog na. Hindi na nga kami makakita kung saan ang Kaya kinakapapa na lang namin para makababa kami. Sa taas kami, sila sa baba. Kaya kami, wala rin kaming naisalba kahit isa. Kasi sobrang mainit na talaga. Si Vivian, sinubukan pang i-revive ang mga inilikas na alagang hayop na aso't pusa. Pero nasawi rin kalaunan. Sinusubukan pa nga namin i-revive pero hindi na talaga na Parang malaking kawalan talaga, ma'am. Kasi yung aso ko, hindi ko tinuri na aso. Pamilya namin yan. Kasabay namin yan. Mula nung maliit yan. Umabot din ang apoy sa pader ng ikalawang palapag ng eskwelahang ito. 4 ang nagtamo ng minor injuries ayon sa Bureau of Fire Protection. Medyo nasa bandang gitna siya. Kailangan pa magbutas ng ibang mga pader para lang makapasok. Ang involved po ng mga bahay, made of light materials lang din po siya. Informal settlers po yung karamihan sa kanila. Sa tala ng barangay, abot sa 100 pamilya ang apektado. Nasa 40 bahay naman ang natupok. Sumiklab din ang sunog sa isang residential area sa Baltazar Street, Barangay 49C3 Road sa Caloocan City, mag-aalas 5:30 ng umaga kanina. 30 pamilya ang apektado, 5 bahay ang nasunog. 2 senior citizen at isang special child na babae ang itinakbo sa ospital dahil nahirapang makahinga. Isang babae naman ang nilapatan ng pangunang lunas matapos makagat ng aso habang lumilikas sa sunog. Patuloy pang inaalam ng BFP ang dahilan ng sunog. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Hindi nababahala ang Vice Mayor ng Kalayaan, Palawan sa pagkakaban sa kanila ng gobyerno ng China. Kasunod po yan ang payag ng Chinese Embassy na bawal nang magpunta sa China, sa Hong Kong at sa Macau ang 16 na lokal na opisyal ng Bayan ng Kalayaan. Saksi si JP Soriano. Matagal
Matagal nang inaasahan ng Vice Mayor ng Kalayaan, Palawan na si Maurice Philip Alexis Albaida na ibaban sila sa pagpunta sa China. Kasama si Albaida sa 16 na opisyal ng Bayan ng Kalayaan na ayon sa Chinese Embassy ay bawal pumuntang China, kabilang ang Hong Kong at Macau. Dahil yan sa mga ipinasang resolusyon ng Kalayaan noong 2023 at 2026 na idineklarang persona non grata ang Chinese ambassador. Wala rin naman po tayong balak na pumunta sa Hong Kong, Macau at China. Kung kami man po ang mapabilang po sa 16 na ipinagbabawal ng bansang China or sinabing unwelcome doon, ikinararangal po natin ito bilang mga Pilipino. Suportado ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang mga lokal na opisyal ng Kalayaan. Pupunta rin daw si Rimulya sa Kalayaan at handa rin daw siyang maban ng China. Ang Malacanang hindi raw pwedeng makialam sa pulisiya ng China sa kanilang bansa. Pero di rin daw pwedeng makialam ang China sa pulisiya ng Pilipinas. Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Sabi rin ng DFA, bagamat nakasalalay sa China kung sino ang papapasukin sa kanilang bansa, hindi raw nakatutulong ang mga ganitong pulisiya sa ugnayan ng China at Pilipinas. Kahapon, inalmahan ni Senate President Tito Soto ang pahayag na tagapagsalita ng Chinese Embassy na political stunt umano ang Senate Resolution 256. Inadopt kamakailan ng Senado ang resolusyong kumukondena sa mga sinabi ng Chinese Embassy officials laban sa mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Si Senador Kiko Pangilinan tinawag na undiplomatic at walang modo ang sagot ng Chinese Embassy. Patunay niya ito na bully ang China. Dapat daw umaksyon ang DFA. Paglabag din daw ang pahayag ng Chinese Embassy spokesperson sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Bagay na ipinunto rin ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo. Siguro kailangan nilang balikan yung Vienna Convention of 1961 na if you are a visitor here, a diplomat, dapat po respetuhin yung mga batas ng host country. Walang pwedeng magsabi sa atin na bansa na bawal tayo magpahayag na nararamdaman natin, bawal tayo magsalita. Ayon naman sa DFA, dapat kalmado at profesional ang sagot ng mga embahada sa isa't isa. Mensahe nila sa Chinese Embassy. We urge the Chinese Embassy to be constructive in its statements towards a healthy dialogue despite major differences with a view to advance the overall bilateral relationship. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. At muli, uulitin po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa relasyon sa China. Firm but diplomatic po. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Tinalakay sa Senado kung dapat bang ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga bata. Kasunod po ito ng ilang insidente umano ng cyberbullying na lubhang nakaapekto sa mental health at kaligtasan ng mga menor de edad ayon po sa isang senador. Saksi, si Dano Tingkungko. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information sa ilang panukala, kabilang sa tinalakay ang panukalang social media ban sa mga bata tulad ng ginawa sa Australia. Sinabi ni Senator Robin Padilla na hindi raw katulad ng mga dating henerasyon, tila raw masyadong sensitibo at anya mahina ang mga kabataan ngayon. Si Padilla ang pinuno ng komite. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad ng panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Walang direktang tumugon sa komentong ito ni Padilla, pero binanggit niya ito matapos inilatag ni Senator Raffy Tulfo sa Meta ang mga anyay kaso ng self-harm na ginagawa umano ng mga bata dahil sa cyberbullying. The parents
did communicate to Facebook and told Facebook about what is happening to the children. The children are undergoing depression, but Facebook wouldn't listen. These kids were being abused by these adults using Facebook as the platform. And then again, the parents of these children would communicate to Meta or Facebook, but Facebook wouldn't listen. Tulad ng lahat ng stakeholders, kabilang ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DOH, Council for Welfare of Children, National Center for Mental Health, University of the Philippines at ilang mga social media platform, tutol din ng Meta sa total ban sa social media sa mga bata. Mas isinusulong nila ang age-appropriate protection sa mga bata na gagamit ng social media, lalo na sa mga ginagamit ito sa pag-aaral. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkong ko ang inyong saksi. Ilang beses pinagpapalo hanggang sa mamatay ang isang aso sa Cainta, Rizal. Depensa ng namalong senior citizen, akmang kakagatin umano siya ng aso. Saksi, si Von Aquino. Umalingaw-ngaw ang tahol ng asong ito sa isang subdivision sa Cainta, Rizal. Una, pinagpapalo ng lalaking senior citizen ang aso gamit ang walis tingting. Bumagsak ang aso at nagpaikot-ikot pa. Hinampas ito ulit hanggang sa umalis. Pero maya-maya, namataan ng aso sa tapat ng bahay ng kanilang kapitbahay. Gamit ang ibang pamalo, muling pinagahampas ng lalaki ang aso. Nag-decide na po ako sumigaw noon. Sabi ko, tama na po. Gumanon ako sa kanya. Tapos hindi pa rin tumigil hanggang sa hindi na po niya kinaya. Hanggang sa namatay po yung aso. Ayon sa saksi, itatakbo sana nila ang aso sa veterinaryo. Pero pumanaw na ito. Wala raw may-ari ang aso at pagala-gala sa kalsada. Naghain na ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act ang saksi pati isang animal rights advocate laban sa caretaker na pumalo sa aso. Kung sa aso ko po yun gawin o sa ibang aso, hindi po yun. Ay, ang sakit ko yun. Opo. Kaya ginawa po namin lahat. Depensa naman ng caretaker, akma raw siyang kakagatin ng aso. Handa raw siyang harapin ang reklamo. Pumupurma siyang akmaling ka, siyempre, pupurma siya, nakabuka na yung muso niya eh. Bumubula yung muso niya. Pinangalo ko siya kasi siyempre magdedepensa naman ako sa sarili ko. Paano nga kung makagat ako? Sino ba magpapainjik yun sa akin? Based on the video, wala na namang aggression na ginagawa. And even if maybe there was an apparent attempt to attack or to hinabol niya kasi pinuntahan niya eh. 'Di ba? Umalis na yung aso, pinuntahan niya mismo doon sa kabilang side, right? Ayon sa Animal Kingdom Foundation, imbis na saktan, itinawag na lang daw sana ng caretaker ang pag-alagalang aso sa barangay. Hurting the dog will not stop it from being aggressive. In fact, baka pa nga ito maging ma-agit, no? Lalo yung aso, will become defensive. Alimbawa kayo ang natapat na para sa akin. Ano yung gagawin? Siyempre, hindi ka naman makasigaw na ibang tao dito na tulungan ka. Kasi madadamay mo pa kung sakaling sila ang sakmalin. Apela ng Animal Kingdom Foundation para maiwasan ang mga ganitong insidente ng pananakit sa hayop o ang pananakit ng hayop sa tao, maging responsableng pet owners at ipakapon ang mga stray animals. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. For case build-up at hindi for preliminary investigation. Yan po ang rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa dating House Speaker, Martin Romualdez. Ayon sa chairman ng komite na si Senador Ping Lacson, wala kasing validation o corroboration sa paratang na tumanggap umano siya ng kickback sa mga flood control project. Speaker Romualdez, ang recommendation doon sa kanya, i-pursue yung mga ebidensya na nakalap, no, patungo sa preliminary investigation. Kumbaga, pero wala pa doon. So, for further investigation, ibig sabihin. O kaya case build-up. Yes. At saka yung inirecommend siya para sa yung AMLAC magsagawa ng tracking no mga movement ng accounts. Ang basehan daw ng rekomendasyon ay ang pahayag ni Orly Gutesa na nagsabing personal siyang naghatid ng pera sa mga bahay ni na dating Congressman Zaldico at Romualdez. Dati nang itinanggi ni na Romualdez at Co ang paratang.
paglilinaw ni Lacson, hindi pa pinala ang report ng Blue Ribbon Committee dahil hindi pa tapos ang mga pagdinig. Pinuna ng isang senador ang patuloy na live streaming ng isabong sa ilang lugar, gayong matagal na itong ipinagbabawal. Saksi si Mav Gonzalez. Ulat ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa Senate Committee on Games and Amusement, lubusan na raw natanggal ang mga billboard ng online gambling. Maging ads sa TV at radyo sa mga oras na itinuturing na primetime, ipinatigil na. Pero tanong ni Senador Erwin Tulfo, Yeah, that's what I'm saying. Bawal nga. Pero pwede ba masking hindi prime time, yung mga dead hours? Pinag-aaralan ba ninyo ito na kung pwedeng totally wala na muna? sabi ni PAGCOR Chairman and Chief Executive Officer Alejandro Tenco, pinag-aaralan na nila ang tungkol sa total ban. Gumagamit na rin daw sila ng artificial intelligence para mag-monitor ng illegal online gambling sites. Dahil po sa AI-powered tool na ito, the reporting of PAGCOR has increased by 400%. We have reported 3,000 in the last quarter. So we are continuously improving po the tools that we use for the fight against illegal gambling. Sa gitna ng pagdinig, ipinalabas ni Senador Raffy Tulfo ang live stream ng isabong sa Central Luzon na nag-ooperate pa rin daw kahit ipinagbabawal. Nasabon ang mga ahensyang dapat nagtitake down ng websites ng illegal online gambling. Yung mga original na videos niyan, na-take down na ho namin. But No, this is live. Yes po, Mr. Chair. Parang ano na ho to, ni-re-up na ho to, ibang site na ho to, ang ibang account na ho to. Pero Mr. Chair, tama ho kayo na it's an ongoing problem because in the platforms, they are being streamed or they are being promoted on sponsored sites. That's why I asked for a meeting already with the platforms regarding their policies when it comes to advertising of these illegal gaming platforms, Mr. Chair. Sabi ng PNP Anti-Cybercrime Group, simula July 2022 ay mahigit 7,000 isabong sites na ang na-block nila. Pero sagot ni Tulfo, mga gerela o maliliit na isabong operators lang ang napapasara. Hindi rin nasagot ng mga ahensya ang tanong ni Tulfo kung sino ang operator ng malalaking isabong sa Regions 3, 4A at Cordillera. Kaya siya na mismo ang nagbigay ng apelido ng mga umano'y gambling lords. Ang sa Region 3 and Region 4 Pineda ang apelyido ng operator niyan. Sa region sa CAR, Cordillera Autonomous Region, Abra, ang apelyido ay Bernos. Buti pa yung barbero ko, walang Intel fans, alam. Kayo, ang lalaki ng Intel fans yun, hindi alam. Kaya siguro hindi nyo mahuli-huli dahil dun sa mga pangalang malalaki. With CICC, that's the reason why we don't really deal with names. If it's illegal, we take it down. That's the reason why whoever the person behind any illegal website is, we don't really care, Mr. Chair. So we take it down once it's reported to us. Pero hindi kumbinsido si Tulfo dahil nakarating na umano sa operator ng isabong na nahuli sila sa pagdinig ng Senado. Pero wala raw itong pakialam. Nag-text. Source ko, nakarating na kay Pineda. Anong ginawa ni Pineda? Tuloy lang. Walang respeto. Maging si Bernos, walang respeto dito sa hearing. Walang respeto sa inyo. Patigil niyo po ito. Patake down niyo ito sa ICC. Mr. Chair, within Can the day. you give me that assurance? Within the day, Mr. Chair. Kami ho sa CICC, wala ho kaming friends na illegal ang ginagawa. Sure Mr. ka? Chair. Yes, Mr. Chair. Dagdag ng CICC, nasa 50,000 illegal gambling websites na ang naipapablock nila kada buwan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Dalawang low pressure area ang posibleng mabuo ngayong Valentine's Week ayon sa Pag-asa. Ang isang LPA ay posibleng mabuo malapit sa timog na bahagi ng Palawan. Ang pangalawa naman ay sa silangan ng Mindanao. Shearline at amihan pa rin ang nagpapaulan ngayon sa bansa. At base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa umaga sa Mindoro, Palawan, Quezon Province, Bicol Region, Samar at Leyte Provinces, pati na sa Panay at Negros Island. At posible ring ulanin sa hapon ang Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Hindi pa rin inaalis ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila. Allison Shipping Lines na may-ari ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3, pati ang mga ship officer at tripulante nito, sinampahan na ng kasong administratibo.
Base sa inilabas na interim report ng Philippine Coast Guard at Marina, overloading at overcapacity ang sanhi ng paglubog ng Roro. Tinatansya lang din daw at hindi tinitimbang ang mga sasakyan bago ito isakay sa barko. Nakasaad din sa report na may kakulangan sa kakayanan ang mga tripulante. Napansin din ang inconsistency sa bilang ng mga pasahero base sa manifesto kumpara sa bilang na hawak ng Philippine Coast Guard ngayon. Kanina, isa pang bangkay ang na-recover. Base sa tala ng PCG, umakyat na sa 52 ang patay. 27 ang nawawala pa habang 273 ang bilang ng mga nakaligtas. Kung susumahin ng mga numerong yan, lagpas na ito sa maximum vessel capacity na 352. Bukod sa kasong administratibo, pinag-aaralan din ng Department of Transportation ang paghahain ng criminal charges. Tanggap naman ng Maritime Industry Authority ang kakulangan sa panig nila. Sinibak na rin sa pwesto ang ilang personnel ng Marina at PCG sa Region 9. Suspendido na rin ang accreditation ng Orient Registry Shipping na tumingin sa kalagayan ng barko. Bilang ng pulis na inireklamo dahil sa pananakit sa mga bagong destinong pulis sa Basilan, umabot na sa 54. Sinampahan sila ng reklamong paglabag sa anti-hazing law at posibleng madagdagan pa raw ito. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, base sa affidavit ng mga saksi at biktima, lumalabas na ang nasampahan ng reklamong commander ng Regional Mobile Force Battalion 14B na si Colonel Joel Estaris ang nagbigay ng verbal instruction sa mga sangkot sa hazing. Hindi naman siya aktual na nanakit pero nasaksihan niya raw ang hazing. Sinisika pa naming makuna ng pahayag si Estaris at iba pang sangkot. Rolls-Royce Cullinan ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na isubasta na sa halagang 29,026,000 pesos. Mas mataas lang yan ng 1,000 piso sa floor price na itinakda ng Bureau of Customs. Ang iisang nagbid at bago may-ari ng luxury car ay ang CEO ng theme park na Igorot Stone Kingdom, si Pio Velasco. Itinuring naman na field bidding o walang nagbid ang 7 pang luxury vehicle ng mga Diskaya. Dahil dito, kinokonsidera na ng customs na tumanggap ng direct offer. Itinakda ang susunod na public auction sa February 25. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Bago sa saksi, pinayagan ng International Criminal Court o ICC ang depensa at ang prosekusyon na magdagdag sa listahan ng mga ebidensya. Kaugnay po yan ng 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyan po sila ng ICC ng hanggang February 13 para gawin ito. Namaalam na si Bianca Umali sa kanyang karakter na si Sangre Terra sa Encantadia Chronicles Sangre. Ipinost niya ang heartbreaking scene ng pagkamatay ni Terra sa serye. Kalakip ang caption na, Avisala Meste Terra. Kulang daw ang salitang salamat sa kanyang naging journey sa pagganap bilang Terra. Nostalgic daw ang eksena ito para kay Kylie Padilla na namatay ang karakter na si Amihan sa Encantadia 2016. Ang sakripisyo raw ni Terra para sa brilyante, kasing ganda ng naging sakripisyo ni Amihan noon. At sa pagkamatay ni Terra, muling magbabalik si Amihan. Ang good news na masasabi ko is I'll be staying for a while now, si Amihan. Pero wala na akong pwedeng sabihin after that. May mga snippets na nga na lumalabas, so makikita niyo po kaming buo sa screen, so alam nating lahat, ako din. Hinintay ko na napakatagal yun. So, abangan niyo po yun. Habang nasusunog ang gusaling yan sa isang universidad sa Senegal, lumalabas sa bintana ng ilang estudyante. Hindi hagip sa kamera pero maririnig sa video ang isa sa mga nakasaksi na sinasabing tumatalon ang mga estudyante. Nangyari pong insidente sa gitna ng mga protesta roon dahil sa hindi nabayaran na financial aid sa top universities ng naturang bansa. Ayon sa mga otoridad, isang estudyante ay nasawi sa mga protesta. Trahedya sa mass shooting sa British Columbia sa Canada. 6 ang natagpo ang patay sa loob ng isang paaralan. Isang nasawi habang isinusugod sa ospital at 2 ang natagpo ang patay sa kalapit na residential area na pinaniniwala ang may kaugnayan din sa pamamaril. Sa loob din ng paaralan namatay ang gunman. Ang paniwala ng otoridad, self-inflicted ang dahilan ng kanyang pagkamatay.
Inaalam pa ang kanyang pagkakakilanlan at ang motibo sa walang habas na pamamaril. Hindi po bababa sa 27 iba pa ang nasugatan. At ayon sa Department of Foreign Affairs, sa pamamagitan ng Philippine Consulate General ng Vancouver, patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon doon. Nakahanda raw silang tumulong sakaling may apektadong Pilipino. Isa pa pong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan ang nangyari naman sa Thailand. Machine gun ang ginamit ng lalaking suspect habang hostage ang nasa 300 estudyante at guro. Hindi po bababa sa 3 ang nasugatan kabilang ang principal ng paaralan. Naaresto ang suspect na pinaniniwala ang 18 anyos. Inaalam pa ang kanyang motibo at ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng maulat na bago ang insidente ay nagkaroon ng kakaibang kilos ang suspect na pinagbantaan pa umunong sasaktan ang sarili niya. Nagkagulo sa pista sa Cagayan de Oro City matapos suntukin ng isang lalaki ang vlogger na bisita sa pagdiriwang. Ayon sa uploader, nakikipag-selfie lang ang vlogger sa mga tao nang bigla siyang sapakin ng suspect na isang dayo sa lugar. Dahil dito, kinuyog ng mga tao ang lalaking nanapak. Dinakip ng mga pulis ang suspect na ayon sa barangay ay umaming nakainom noon ng alak. Wala namang tinamong injury ang biktima ayon sa kanyang social media post. Pero gusto niyang makausap ang suspect. Ayon naman sa barangay, hindi na interesadong magsampa ng reklamo ang vlogger kaya pinakawalan na rin ang inarestong lalaki. Pasabog ang mga inilabas na clue ni Raver Cruz sa magiging bagong celebrity dancer sa Stars on the Floor. Si Raver ang pinakabagong judge na mapapanood sa Season 2 ng Kapuso Dance Reality Competition. Show! Sabi ni Raver, kasama sa lineup ang isang Kapuso leading man, isang multi-awarded actress, isang heir to dance royalty, at ang Pinoy Pride na K-pop group member. At ang isa, meron tayong isang former member ng OG girl group ng bansa. Pasabog itong Get Out. Nasa dance panel din sina Marian Rivera at Coach J at host pa rin si Alden Richards. Mapapanood ang Stars on the Floor Season 2 simula po sa linggo, February 15. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.